Buksan po natin ang ating mga Biblia sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. 1 Corinthians chapter 15 verses 19 to 26. Muli po mga kapatid, ang magiging guiding text po natin para po sa hapong ito ay ang 1 Corinthians chapter 15 verses 19 to 26. Babasahin ko po siya sa wikang Filipino. 1 Corinthians chapter 15 verse 19. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Subalit ang bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang panahon. Si Kristo ang unang bunga at pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kaniyang pagdating. Pagkatapos ay darating ang wakas, kapag kaniyang ibinigay ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos na lipulin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat siya'y kailangang maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kaniyang mga kaaway sa ilalim ng kaniyang paa. Ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Tayo po muna ay panandaliang manalangin. Aming Panginoong Diyos, sa kaitaas-taasan, patuloy po kaming lumalapit sa inyong mabiyayang trono. Patuloy po na kami ay lumalapit sa inyo upang gabayan po kami sa mga oras na ito. At nawa, Panginoon, ng mga katotohanan na nagmumula sa inyong eternal at hindi nagkakamaling salita ay patuloy na maging gabay sa amin bilang mga Kristiyano, Panginoon. At gayon din, maging kapamaraanan ito upang sa mga ang wala pa sa inyo ay makatugon ng kanilang pagsisisi sa kasalanan at manampalataya kay Kristo Jesus lamang. Muli, Panginoon, salamat sa kapamaraanan ng ito ay dahil patuloy po kaming nagagabayan, hindi lamang po tuwing araw ng linggo, kundi alam po namin, Panginoon, na mga katotohanan ito ay kailangan at nararapat po na maisapamuhay po namin sa aming mga kanya-kanyang buhay. Muli, kayo lamang po ang maitaas sa lahat ng ito. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. Mari na po tayo magsiupo, mga kapatid. Magandang hapon po sa ating lahat. At tulad po ng pagpapatuloy po ng ating mga series, tayo po ngayon ay dadako na sa chapter 6.3 ng 1689 Second London Baptist Confession of Faith. Para po magkaroon lamang po tayo ng briefer para sa mga oras na ito, kung ang last time sa pagpapatuloy ng naging sharing ito sa pagtuturo ni Brother James ay kanyang binigyang diin ang bigat ng kasalanan na ginawa nila Adam and Eve, nila Eva at Adan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Alam po natin, mga kapatid, na every form of sin is unacceptable sa harapan po ng banal na Diyos. Pero ngayon naman po sa mga oras na ito, ang magiging trajectory naman po natin is from kasalanan ni Adam, ano naman po ang katayuan po natin bilang kanyang mga under sa kanya, ang buong humanity o ang humanidad, ang sanglibutan, ang sangkatauhan. Ano ngayon ang kalagayan po natin after po magkasala ni Adan sa Garden of Eden? Para po magabayan po tayo, basahin ko lamang po ang chapter 6.3. They being the root, and by God's appointment, standing in the room, instead of all mankind, the guilt of the sin was imputed, corrupted nature conveyed to all their posterity, descending from them by ordinary generation, being now conceived in sin, and by nature
children of wrath, the servants of sin, the subjects of death, and all other miseries, spiritual, temporal, and eternal, unless the Lord Jesus Christ set them free. Kung makikita po natin mga kapatid, our confession or our forefathers is painting a grim reality para po sa buong sangsinukob, para po sa all of humanity, na kung ano po ang nakaamba sa atin, gawa po ng naging kasalanan nila Adam and Eve. And this is something that is far different sa kung ano pong tinuturo primarily ng Roman Catholic Church, wherein they are denying the original sin, na kaya tayo nakokondena is hindi po ultimately dahil sa kasalanan ni Adan, pero ayon sa kanila is dahil po sa kasalanan po natin. And this is far from truth sa sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. Sa salita ng buhay na Biblia, sinasabi po ng Biblia na tayo po ay nakabadya sa kondemnasyon, sa kahatulan ng ating Panginoong Diyos, dahil first and foremost, ang ating pinuno, ang ating federal head na si Adan ay nagkasala. And this brought humanity into a perpetual state of misery and condemnation. Kaya nga sa mga oras na ito mga kapatid, kung tayo po ay may problema sa mga oras na ito, either sa family, sa work, or sa anumang mga relationship po natin, pwede po nating sabihin na ang pinakapunot dulo ng mga paghihirap po natin ay ultimately si Adan. Pero bago natin sabihin yan, mga kapatid, kailangan din nating makita kung ano po ang naging naibunga po nito sa atin. Ang kailangan po nating makita, mga kapatid, ang pagkahulog sa kasalanan ni Adan ay nagdulot ng paghihirap at pagkalugmok sa kasalanan at kamatayan ng buong sangkatauhan at lahat ng nakapaloob dito. Kung titingnan po natin mga kapatid, yung sin na dinulot po nila Adam and Eve ay hindi lamang po nagdulot ng kamatayan para sa atin. Hindi lamang po physical death ang naging epekto po nito sa atin. Tulad po ng naging pagtuturo kanina ni Deacon Aaron and sa mga kapwa ko tagapagturo sa ating iglesia, ang kasalanan ni Adam brought misery in all aspect of our lives. Kung makikita po natin sa Genesis 3, sundan niyo lamang po ako, Genesis 3:16. Ito yung after ma-commit po nila Adam and Eve ang kasalanan. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Genesis 3:16, sinasabi niya sa babae, "Pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Manganganak kang may paghihirap, ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo." At kay Adan ang kanyang sinabi, "Sapagkat nakikinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag kang kakain yon, sumpain ng lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik." Makikita po natin mga kapatid na ang pagsusumpa ng ating Panginoong Diyos sa ating first parents na sila Adam and Eve, ang scope po nitong sumpang ito ay hindi lamang po sa kanila kundi sa lahat po ng mga magiging anak nila. Ultimately, tayo po ay nakakaranas ng mga sumpa na sinabi ng ating Panginoong Diyos kina Adam and Eve. Hindi ko man ma-imagine pero alam po natin na mahirap ang panganganak
Hindi po madali ang buhay may mag-asawa, at sa lahat naman po nakakaranas kung paano mahirap magtrabaho sa araw-araw. Ang mga iba po sa atin ay nagtatrabaho ng higit pa sa 8 oras. And makikita po natin itong problemang kinakaharap ng sangkatauhan. Hindi po siya unique na para sa atin lamang. Lahat po tayo ay nakakaranas nito. And ultimately, kaya po natin nararanasan ang mga gantong kahirapan ay dahil kina Eva at Adan. Ang sin na kanilang ginawa sa garden, tayo rin po ay makakaranas ng sumpang iyon. And hindi lamang po ito ang nakita po nating binunga ng kasalanan. Tulad po sa patuloy na pag-aaral po natin sa Lectio Continua sa Genesis, sin brought discord to various institutions. Kina Cain at Abel sa Babel, sa Sodom at Gomorrah, makikita po natin kung paanong nakaapekto ang kasalanan sa iba't ibang institusyon. At lahat po nito ay taliwas sa kung ano ang layunin at kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. The self, our relationship with our brethren, and even social institutions are affected by sin. Kung titingnan po natin, walang tinira ang kasalanan. Lahat po ng creation ay nakaranas ng kasalanan, ng epekto ng kasalanan. Even animals, even plants, dahil po sa kasalanan, they are affected, they are groaning sa kanilang redemption. At makikita po natin, mga kapatid, na minsan tinitingnan po natin ang ginawa nila Adam and Eve na something physical lamang, na ang naging bunga lamang po nito ay physical na kamatayan, na dahil sa kasalanan nila Eva at Adan, tayo ngayon ay mamamatay. Pero hindi lamang po iyon ang dinulot ng kasalanan sa ating lahat, mga kapatid. We are not only facing temporal and physical punishment before our Lord, tayo po ay dumaranas din ng spiritual at eternal na puot sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Tulad nga po ng nagiging diin ng ating mga tagapagturo, and I think this is na bigyang diin din ni Pastor Efra. Hindi lamang po tayo, mga kapatid, basta kinapupuotang mga anak. Ang bawat isa po sa atin ay anak ng puot. This is something that we must come face to face before our holy God, mga kapatid. Kung paanong makikita po natin ang karimari-marim na estado po natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos sa ilalim ni Adan. Hindi po ba na tayo'y kailangang matakot na parang lahat pala ng ating ginagawa apart from Christ is rubbish, ay walang kabuluhan. Ito'y karumihan lamang sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay haharap sa espiritual at eternal na kamatayan. Hindi lamang po tayo mamamatay physically, pero apart from Christ, tayo po ay makakaranas ng eternal na paghuhukom. Dahil sa ating pagsuway sa salita ng Diyos. At makita po natin ang bawat pagsuway na ginagawa po natin, mga kapatid, tulad ng naging sermon ni Brother James, although may mga degrees of sin, pero ultimately lahat po ng sin na yan ay hindi katanggap-tanggap sa harapan ng ating eternal at banal na Diyos. And para po makita po natin, ito po ang sinabi ni John Owen sa kung paanong naipasa sa atin ang estado ng kamatayan sa pagitan ni Adan. The scripture is clear that the sin of Adam is the sin of us all, not only by propagation and communication, whereby not his singular fault, but something of the same nature is derived unto us, but also by imputation of his actual transgression unto us all,
His singular disobedience being by this means made ours. And yung gusto po nating labanan na ideya, mga kapatid, is yung kasalanan, yung condemnation po natin ay hindi lamang dahil tayo ay may nagawa ng kasalanan, na kaya lamang tayo na-condemn is dahil sa ating buhay ay nagkasala po tayo. Bago pa man tayo ipanganak, tulad po ng sinabi ni Haring David, tayo na po ay born out of iniquity. Tayo po ay makasalanan ng pinanganak sa harapan ng ating mundo. Ang bawat isa po sa atin ay before ipanganak, tayo po ay mga makasalanan na, mga kapatid. And this is something na kailangan po nating makita. Na while we maintain that we are solely responsible before the Lord for each of our sins, the sin of Adam ensured that all his posterity are condemned before the righteous and most holy God. In this particular doctrine, yung original sin or yung pagpapasa ng kasalanan ni Adan sa atin ay may mga particular evangelicals that somehow deny this doctrine dahil ito po ay ginagamit nila to deny our Calvinistic soteriology na paano tayo makokondena sa kasalanan ni Adan hindi wala naman tayo sa hardin. And this is something that we must think, mga kapatid. If we are to deny the doctrine of original sin or imputation of sin of Adam sa lahat ng humanity, ultimately, mga kapatid, maapektuhan din po kung paano natin titingnan ang ating kaligtasan. If our sin is ultimately dahil sa atin, then pwede nating isipin ng kabaliktaran nito, that ultimately, we can save ourselves by good works, by following the law of the Lord. Pero alam po natin, mga kapatid, na hindi po ito ang pinapangaral ng ating salita ng Panginoong Diyos. Alam po natin na ultimately ang ating kaligtasan ay sa ating Panginoon. And makita po nawa natin, mga kapatid, that the word of the Lord encompasses the entirety of our life from here to eternity. Every part of our lives is guided by the living word of God. Kung totoo na dahil ang kasalanan ni Adan ay nakaapekto sa lahat ng estado, sa lahat ng institusyon sa mundong ito, the reverse is true. Kung ano man ang ginawa ni Adan, ang kabaliktaran nun ay totoo sa ginawang pagliligtas, sa ginawang pagtutubos ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. If in Adam, he brought condemnation to humanity, in Christ, he brought eternal life and redemption to us all. And ito po nawa ang makita po natin, mga kapatid. And this is the beauty of the gospel. Yung sa nabasa po natin kanina, and to share lang din, is yung chapter 15 ng 1 Corinthians, yung isa sa part na paborito ko na sa kabuuan ng 1 Corinthians. Alam po natin yung background ng 1 Corinthians 15. Chapter 1 pa lamang, itinuturo na ni Apostol Pablo ang mga kinakaharap na problema sa iglesia ng Corinto, mula sa pagkakapangkat-pangkat, yung pag-tolerate nila ng immorality, yung pagkawalan ng orderliness sa kanilang gawain, ang kanilang pagmamataas sa kanilang mga gifts, ang paggawa po nila ng mga kaloob nila ng walang pag-ibig. Pero patuloy na binabalik po tayo ni Apostol Pablo na apart from the resurrection of Christ, lahat man po ng mga anumang pagtatama niya, mawawala pong kabuluhan po iyon. And this is something na makita po natin, mga kapatid, na patuloy po na kinukultivate sa atin every time na tayo po'y humaharap sa ating Panginoong Diyos. Every Lord's Day, patuloy po tayong pinapaalalahanan kung gaano kaimportante ang ginanap ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo.
nakita po natin, patuloy po tayong napapaalalahanan ng sentralidad or pagiging pundasyon ng ating pananampalataya, ang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Tulad nga ng mga ibang parts ng passages sa 1 Corinthians, and I think na-touch po natin yun sa verse 19. Kung naniniwala po tayo na nandito lamang yung pag-asa natin, tayo po ang pinakakalunos-lunos. Kumbaga lahat po ng ginagawa natin, kung hindi po tayo naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos, tayo ang pinakakalunos-lunos. Bakit? Dahil ang daming hinihingi na kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Pero if Christ didn't resurrect, lahat po ng pinangahawakan nating doktrina ay mauuwi sa wala. And this is something that echoes kung ano man po yung sinabi ni Deacon Aaron, kung bakit nagkaroon ng kakisigan na manatili ang mga apostol sa first parts ng Acts. Dahil po ang pinangahawakan po nila sa kanilang pagtuturo, sa kanilang paghahayag sa bawat nasyon, ay dahil muling nabuhay si Kristo Jesus. They are worshiping the living and the risen God who defeated sin and death. And this is something, mga kapatid, na dapat pong panghawakan din natin. Huwag po nating maliitin ang ebanghelyong patuloy na pinapaulit-ulit sa atin. Kung makikita po natin initially kung ano yung dinulot ng kasalanan sa ating mga buhay, kung paanong nag-cause po ito ng discord sa ating iba't ibang parte ng buhay, bilang mga mag-asawa, bilang mga anak, bilang mga magkakapatid, bilang parte ng sa ating mga trabaho, kung ano yung dinulot ng kasalanan po nito, yung kabaligtaran po nito ay tunay dahil kay Kristo Jesus. Bakit po tayo naniniwala na may kapayapaan? Bakit po tayo patuloy na pinapangaralan ng ating iglesia na dapat i-cultivate po natin yung pagkakaroon ng pagsasaayos, yung conflict resolution? Because ultimately, what Christ has done on the cross is He reconciled us before the triune God. Tayo po, mga kapatid, ay nawalay dahil sa ginawa ni Adan. Ito po yung kailangan nating makita, na hindi lamang po basta pinaalis sina Adam sa garden, kundi nawalan po ng pakikipag-ugnayan ang banal na Trinidad kay Adan, or yung kabaliktaran nito, nawalan si Adan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos dahil po sa kasalanan. And no amount of good works, no amount of faithfulness sa salita ng Panginoong Diyos ang maaring magsaayos po nito. And patuloy po itong makikita natin all throughout the Old Testament, na patuloy na pinagmamalaki ng Israel ang kanilang pagsunod sa kautusan. Pero makikinita po natin ultimately na ang kaligtasan ay nagmumula lamang po kay Kristo Jesus. Nagmumula lamang po ito sa pananampalataya sa natapos na ganap ni Kristo Jesus. And this is something na dapat po nating makita, mga kapatid, na while every aspect of our lives were affected by Adam's sin, it cannot eclipse the redemptive work of Jesus Christ. The blessings that Adam lost and the curses he brought to humanity were corrected due to what Christ has accomplished. Ito po yung ebanghelyo, mga kapatid, na kung ano man po ang nawala or na-lose ni Adam sa garden, lahat po iyon ay nagain ni Christ. And hindi lamang po niya nagain, He gained much more.
dahil sa kung ano man po ang ginanap ni Kristo at sa kanyang perpektong pagtutubos. Christ gained more to what Adam has accomplished at the Garden of Eden. For humanity, the goal is not Eden, but ultimately communion with the triune God. And this reality is true to us only because of our Lord Jesus Christ. And this is something that we look forward, mga kapatid, na alam po natin that time will come na yung beatific vision that we will see the glory of God as we look unto Christ. And this is something na hindi po naranasan nila Adan. Ito po yung kailangan nating makita, na hindi lamang po na-regain ni Christ kung ano man po yung na-lose ni Adam sa Garden of Eden. What Christ secured for all of us is more than what Adam has nung nasa garden po siya. Kaya anuman ang naging sumpa ng kasalanan sa iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay, tinama po ito ni Kristo Jesus. The institution of marriage is sanctified through Christ. Our relationships with our brethren is reconciled through Christ. Kung paano po tayo nagtatrabaho, yung mindset na dapat meron tayo, that we are not only working for our masters, but ultimately for our Lord. And even various social institutions like government are indeed under the authority of God. Kung lahat ng salin lahi ay naapektuhan dahil sa kasalanan ni Adan, ang pagtutubos ni Kristo Jesus ay may kaakibat rin na pagsasaayos. Hindi lamang tayo niligtas ng Panginoon, kundi binago ng Panginoon ang buo nating pagkatao. At hindi lamang po tayo ang sakop ng pagtutubos at pagliligtas ni Kristo Jesus. The entirety of creation was affected because of what Christ has done on the cross. Ang katotohanan ito ang dapat magdala ng kapayapaan para sa atin, mga kapatid. And this is the truth na kailangan nating panghawakan. Na minsan nakakaranas tayo ng despair sa ating mga trabaho. Reality pa rin sa mga mananampalataya ang pagkakaroon ng di pagkakaunawaan sa ating mga kapatiran, sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anak. Pero let us have faith sa kung ano man ang ginanap ng ating Panginoong Jesus. At hindi lamang po tayo manampalataya, magpasakop din po tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos kung paano po tayo dapat makisalamuha, kung paano tayo mamuhay sa harapan ng ating mga kapwa. Dapat ring maging hamon ito para sa mga mananampalataya na ang lahat ng aspeto ng ating buhay ay nasa pailalim sa salita ng Panginoong Diyos. And this is the sin that we must mortify, mga kapatid. Yung pagkakaroon ng ating compartmentalized Christian life, kung saan yung pagiging Kristiyano po natin ay nakafocus lang either sa araw na ito, or yung pagiging Kristiyano po natin ay naipapractice lamang po natin kung ito po yung mga kasama po natin sa ating trabaho, sa ating mga kamag-anak. Kung tunay na lahat ng aspeto ng ating pamumuhay ay apektado ng kasalanan, dapat maging mapagbantay tayo sa bawat panig ng ating buhay. Hindi natin pwedeng gamitin na palusot ang ating paglilingkod sa Diyos upang pabayaan ang ibang parte ng ating buhay. Ang pinakatunay na patotoo natin bilang mga mananampalataya sa ating kapwa ay ang makita nila ang ating pamumuhay sa lente ng salita ng Diyos. And minsan ito yung nagiging challenge sa atin, mga kapatid, na as we share the gospel, minsan nawawalan ng weight yung pinapahayag po nating katotohanan dahil namumuhay tayo na taliwas
sa salita ng Panginoong Diyos. And don't get me wrong mga kapatid, there is a difference between a changed life at minsan yun yung ginagamit ng mga nakikinig sa atin upang hindi tumugon ng maayos sa ating pinapangaral na ebanghelyo. And then, iba rin po yung kaso na sa pangangaral po natin, nawawalan ng bigat ang ebanghelyo dahil tayo po mismo nakikitaan ng mga nakakarinig sa ating patotoo na hindi po tayo namumuhay na ayon sa salita ng Diyos. And ito po yung makita natin mga kapatid, na lahat ng parte ng ating buhay ay dapat, nararapat lamang na isuko po natin sa ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo nasa posisyon na tayo ang pipili kung ano yung isusuko po natin sa ating Panginoong Diyos. Na, Lord, basta Sunday, faithful ako. Pero yung 6 days, bahala ako. This is not what Christ deserve, mga kapatid. Yung pagliligtas na ginawa niya para sa atin, entirety of our lives are redeemed. Kaya nga ang ating service din, ang nararapat na pagpapasalamat din natin bilang makaranas ng biyaya at pagliligtas ng Panginoon, ay dapat ang buong buhay din po natin ay nasa pailalim ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang kailangan po nating i-enrich ang nabiyaya, our grace that we must vivify is having a Christ-saturated life. Ang ebanghelyong nagligtas sa atin ay di lamang sumasaklaw sa ating ginagawa tuwing linggo. Ang ebanghelyo na tinanggap natin mula sa Panginoong Hesukristo ay bumabago sa lahat ng ating buhay. Hindi lamang pagpapawalang sala ang tinanggap nating biyaya sa ating Panginoong Diyos. Tayo'y binago rin upang tayo'y lumakad na naayon sa salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ito po yung tandaan po natin. Ang tinanggap po natin na pagliligtas kay Kristo Jesus ay hindi lamang pagpapawalang sala. Dahil po tayo ngayon ay may pakikipag-isa kay Kristo because we are now united in Christ. All that is in Christ, meron din po tayo. Ang kabanalan na meron kay Kristo Jesus, yun din po ang kabanalang ibinihis niya sa atin. Ang knowledge and wisdom na meron ng ating Panginoong Diyos ay ibinibigay sa atin sa magitan ng banal na Espiritu. And ito po ngayon ay nauunawaan natin dahil sa buhay na Holy Spirit na kumikilos patuloy sa atin. Kaya tayo nagagabayan sa ating mga buhay. And kaya ba nating imaginein na yung pagliligtas ng ating Panginoong Diyos is partial lang? Di ba hindi? Kumpleto at perpekto ang pagliligtas ni Kristo Jesus para sa kanyang mga hinirang. Although the reality remains true na unti-unti tayong binabago mga kapatid, pero hindi po dapat maging dahilan yon upang magpabaya po tayo sa ating patuloy na pagbabanal, sa patuloy na pag-aaral po natin sa salita ng Diyos. Dapat nga po kabaliktaran mga kapatid, dahil alam natin na sure ang ating kaligtasan na tinanggap sa Panginoong Diyos. Dapat po tayo po ngayon ay magkaroon ng kakisigan. Magkaroon po tayo ng patience and faithfulness na patuloy na lumalim sa salita ng Panginoong Diyos. Ang salita ng Panginoong Diyos na dati maaring hindi po natin tinatanggap, maaring pinandidirihan natin. Pero dahil po ngayon ay may mga binago na po tayong puso at isipan dahil sa kilos ng banal na Espiritu, ang salita na ngayon ng Diyos ay nagiging musika sa ating mga tenga. Ito po yung nagiging kagaanan. Ito yung nagdudulot na ng kaaliwan para sa atin mga kapatid. Dahil alam po natin na lahat ng ating buhay ay naapektuhan ng pagliligtas ni Kristo Jesus.
And this is something that we should be comforted, mga kapatid, na magkaroon po tayo ng faithfulness sa lahat po ng ating duties regardless of results. Ulitin ko po, mga kapatid, magkaroon po tayo ng faithfulness, magkaroon po tayo ng katapatan sa lahat po ng mga mandato po natin bilang mananampalataya regardless of the result. Sa nabasa nating teksto, ipinangaral ni Apostol Pablo na lahat ng kapangyarihan at otoridad ay na kay Kristo Jesus. At sa kaniyang muling pagbabalik, ang gagapiin ng Panginoon ay ang ating pinakamabigat na kaaway. Ito'y walang iba kundi ang kamatayan. Once and for all, Christ will defeat death. Ito po yung finality nito. Kung ito ang itinuturo ng salita ng Diyos, na dapat tayong magkaroon ng kumpiyansa at kapayapaan sa anumang iniutos ng Panginoon sa kanyang disipulo, kung ito yung itinuturo na lahat ng otoridad ay na kay Kristo Jesus na, anong dahilan po natin para magkaroon tayo ng pagdududa? Ano po yung nagiging dahilan natin upang tayo ay hindi mag-serve sa ating Panginoong Diyos? Tandaan po natin, mga kapatid, na tinalo ng Panginoon ng ating pinakakaaway, ang kasalanan at kamatayan. And bilang nasa loob ng New Covenant, mga kapatid, hindi po yung office yung dapat po nating makita na yung prestige po nito, kundi yung paglilingkod natin sa Panginoong Diyos is the very reward that we have in the New Covenant, na lahat po tayo in all our capacities, the richness of God ay ibinibigay niya sa atin. Ang bawat isa po sa atin ay may kaloob. Kaya naman po tayo dapat ay maglingkod sa ating kapwa, sa ating iglesia. And this is something that we must also call, regardless of the results. Hindi po tayo nangangaral dahil sa mga palakpak or hindi dahil sa mga prestige. Alam po natin, mga kapatid, na tayo'y nagpapagal sa ating iglesia. Tayo po ay matapat na sumusunod sa salita ng Panginoong Diyos. Dahil ultimately, ang pinaglilingkuran natin ay ang ating Panginoong Diyos. And with that truth, nawa, yun po yung maging reason po natin upang patuloy po tayo na matapat na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Hindi na po nakaamba ang galit at puot ng Diyos sa atin dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Hindi ba nararapat lamang na tugon sa mga nakaranas ng biyaya ay ang ating serbisyo? Hindi ba kabigatan yun para sa atin? Kahit nga a lifetime of our service before the Lord, hindi pa rin yun sasapat sa ginawa ni Kristo Jesus para sa atin. Kaya kung ano man ang meron tayo, mga kapatid, tayo po ay magalak na maglingkod sa Kanya. May we remain faithful towards our duty. For our service is ultimately for our Savior and King, Jesus Christ. Ang galit ng Diyos na nakaamba sa atin ay napalitan na ng kapayapaan at pag-ibig ng Diyos dahil sa ginanap ni Kristo Jesus para sa kanyang mga hinirang. Walang anumang kapangyarihan ang maaring makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga para po sa mga wala pa sa ating Panginoon, patuloy na mabiyaya ang ating Panginoong Diyos sa mga oras na ito. Tinatawagan ka ng Ebanghelyo na ikaw, kapatid, ay magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya ka kay Kristo Jesus. Huwag mong isipin na ang iyong kasalanan ay walang kapatawaran. Wait lang. Huwag mo ring isipin na hindi ka karapat-dapat sa harapan ng Diyos.
Dahil lahat naman tayo mga kapatid, walang sino man ang karapat-dapat sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Dahil lahat tayo ay humaharap sa kondemnasyon dahil tayo ay nasa ilalim ni Adan. Ngunit salamat sa mabiyaya at mapagmahal na Panginoon, hindi po tayo ang humaharap, hindi po tayo ang humarap sa puot ng Diyos, sa kanyang hustisya. Hindi po tayo ang humarap nun mga kapatid. Ang sumapo ng nararapat na para sa atin ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Tandaan mo na hindi ang iyong mga sariling mabubuting gawa o kahit na ang iyong katayuan sa mundo ang dahilan ng iyong pagpapawalang sala. Ang ating kasalanan ay nagmumula lamang ang ating pagpapawalang sala ay nagmumula lamang sa perpekto at kumpletong pagliligtas ni Kristo Jesus para sa kanyang mga hinirang. Kaya nga mga kapatid, kung babalikan po natin yung confession kanina, lahat po ng mga nakabadya sa sangkatauhan, ang galit ng Panginoong Diyos, ang kamatayan, ang miseries all throughout our lives. Mga kapatid, sa mga oras na ito, kung tunay na kay Kristo Jesus ka, yung pait, yung sakit ng kasalanan at kamatayan ay hindi natin mararanasan eternally. Only for a time we will face death. Pero alam po natin mga kapatid, after death, we will have eternity. Dahil po sa ginawa ni Kristo Jesus. And nawa, hindi po maging naming yung realidad na yon sa atin na almost every time na tayo humaharap sa salita ng Panginoong Diyos, patuloy na paulit-ulit na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos ang kamatayan ng Panginoong Diyos, ang kanyang pagpapawalang sala sa kanyang mga hinirang. Pero magalak ka kapatid, dahil patuloy na ginagamit yon ng ating Panginoong Diyos upang ituro ka sa iyong katayuan bilang makasalanan, and at the same time bilang may pakikipag-isa ka na kay Kristo Jesus. Ikaw rin ngayon ay pinawalang sala na sa iyong mga kasalanan. Wala ka na sa tanikala, sa chains ng kamatayan mga kapatid. Tunay na may kalayaan ka na sa ilalim ni Kristo Jesus. At sa lahat ng mga biyayang ito, sa mga mabubuting kabutihan na binigay sa iyo ng ating Panginoong Diyos, ano pa ba ang nararapat na tugon kundi tayo'y patuloy na magpuri at magpasalamat. Kaya nga kapatid, every time na tinatanggap mo ang banal na hapunan, nawa hindi lamang natin to basta kainin or inumin, kundi every